Welcome po sa Disturbed Spirit Channel. Itong kwentong ito ay naikwento sa akin ni Cindy na nangyari sa opisina nila habang sila ay nagtatrabaho. Isang araw, nagpaalam ang supervisor ni Cindy na si Marie. Ito ay aalis dahil meron itong meeting na pupuntahan sa isang government office. Mag-iisang oras nang nakalis si Marie ng opisina nang dumating si Mike at ito ay dumiretso ng lunchroom. Nakita niya si Marie na nandoon. Napansin niya na ito ay nakaputi at tawa ng tawa. Binati niya ito at tinanong kung bakit tawa ito ng tawa. Ngunit hindi ito sumagot at tuloy pa rin sa pagtawa. Nagtaka si Mike. Tinungo ni Mike si Cindy sa lamesa nito at sinabing nandun si Marie sa kusina at tawa ng tawa. Hindi niya maintindihan bakit ito tumatawa at hindi siya kinakausap. Ano bang nangyayari kay Marie? Nagulat si Cindy sa sinabi ni Mike. Naririnig rin niya ang pagtawa ng isang babae, pero sagot niya kay Mike na hindi si Marie iyon. Nagpaalam itong lalabas dahil may meeting na pupuntahan. Nagtaasan ng mga balahibo ni Mike at Cindy. Dali-dali nilang pinuntahan ang lunchroom pero wala ng tao rito. Nanginginig sa takot sina Mike at Cindy. Agad silang tumawag kay Marie para siguraduhin kung nakalis na nga ito ng office. Sinagot ni Marie ang phone. Sabi niya ay nakasakay na siya sa taxi at malayong malayo na sa opisina. Nakumpirma nila na hindi nga si Marie ang nakita at narinig nila. Makalipas ang ilang oras ay naaksidente si Marie. Pero hindi ito gaanong nasaktan. Mabuti na lang at nasabihan siya na merong doppelganger sa office. Ang paniniwala kasi ay kapag hindi nasabihan ang tao na merong gumagaya sa kanya na hindi tulad natin ay mayroong mangyayaring masama sa kanya at mamamatay ito. Buti at ito ay naagapan. Makalipas ang ilang buwan ay maagang pumasok ng office si Anna. Pagpasok niya sa office ay nakita niya si Marie na may ginagawa sa computer. Nagtaka siya dahil hindi naman ito maaga kung pumasok. Nakatalikod ito habang may ginagawa sa computer. Binati niya ito ng, "Good morning Marie, ang aga mo." Hindi man lang ito kumilos, lumingon o sumagot. Lumabas si Ana ng office dahil may nalimutan siya. Pero wala pang isang minuto ay bumalik na ito. Wala na si Marie, dumating si Cindy. Tinanong ni Ana si Cindy kung nakita si Marie. Sagot ni Cindy ay hindi. Nasa isip ni Ana na baka lumabas lang ito ng opisina. Makalipas ang 2 oras ay humahangos na dumating si Marie sa office. Tinanong ni Ana at Cindy kung asan ito galing dahil nakita nila ito sa office kanina. Sumagot si Marie, "Anong nandito? Late na nga ako nakalis ng bahay. Naipit pa ako sa traffic at kararating ko lang." Naikwento ni Ana na nakita niya si Marie nung umagang yon. Nagulat si Marie. Merong gumagaya sa kanya sa opisina at siya ang paboritong gayahin nito. Itong kwentong ito ay naikwento sa akin ni Dan. Nangyari ito 2 months ago. Nagtatrabaho si Dan sa isang government office. Meron silang bagong policy sa program nila kaya gumawa sila ng 1 week training para sa mga workers. Nakabook ang training sa isang hotel from Monday to Friday. Nandoon sa hotel si Dan noong Tuesday morning while ongoing na ang activity. Nasa likod siya habang naghihintay dahil isa siya sa resource person. Katabi niya ang division chief nila. Nag-uusap sila about work. Nung panahong din yon, merong mga staff na nasa office nila at hindi kasali sa training. Iilan lang sila kaya batid nila kung sino-sino ang mga tao na naroon nung araw na yon. Katabi ng office nila Dan ang isang department na kung saan nagtatrabaho si George.
Ang pagitan lamang ng office nila Dan at George ay isang cubicle wall or half wall. Makikita mo ang mga nagtatrabaho sa kabilang office. Sa posisyon ni George kung saan ang table niya ay makikita niya ang mga taong nagtatrabaho na nakatalikod sa kanya dahil nakaharap lahat sila sa wall. Nung araw ring yon ay sinilip niya kung sino ang nagtatrabaho sa kabilang office dahil plano niyang mag-break at bisitahin ang kabilang opisina para makipag-usap. Nakita niya si Dan na nandun sa office nito at nakatalikod habang seryosong nagtatype sa computer. Naisip niyang puntahan ito kaya lumabas siya at bumili ng kape. Bumili siya ng 2 kape para ibigay kay Dan na lagi niyang ginagawa para makipag-usap habang break time. Nasa pinto na siya ng opisina nila Dan nang makasalubong niya ang tindera ng kakanin. Ang palayaw nito ay palit mo. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay bili kayo. Ito kasi ang bukang bibig parati nito kaya ito na ang naging palayaw niya. Pagkatapos bumili ni George ng kakanin ay napatingin sa loob ng office kung nasan ang table ni Dan. Wala na si Dan dito. Ay sa isip niya baka kako lumabas lang ito. Tinanong niya ang staff ng office nila Dan. Nakita niyo ba kung saan pumunta si Sir Dan? Wala kasi siya sa upuan niya. Nakita ko kasi kanina busy sa computer niya. Nagtaka ang staff at iba pang tao na naroon. Sagot nila, wala naman dito si Dan. Hindi pumasok ng opisina dahil nasa hotel at may ginagawang training. Hindi makapaniwala si George. Baka niloloko lang siya ng mga tao. Kitang-kita niya itong nakatalikod habang nagtatype sa computer. Naka-blue pa ang damit nito. Sabi ng staff na sa kanya na nasa hotel si Dan at kasama ang division chief. Ayaw pa ring maniwala si George kaya tinawagan niyang division chief. Inabot ng division chief kay Dan ang telepono at nag-uusap sila ni George. Sabi ni Dan na hindi siya dumaan ng office at dumiretso na sa hotel at hindi rin kulay blue ang suot niyang polo. Nagulat, natakot at takang-taka ang lahat sa kwento ni George. Si George naman ay hindi pa rin makapaniwala na siya ay nakakita ng multo. Tumayo ang balahibo ni George sa takot. Minumulto kasi siya kahit umagang-umaga pa. Shoutout kay CJ Libre. Salamat sa pakikinig. God bless you. Shoutout at salamat kay Pinoy Creepy Tales for the full support and shoutouts. Salamat kay Creepy Macpansit, Pinoy Creepy Pasta, Ginig Stories, Katotohanan at Misteryo, Pinoy Topic Stories, Southern Mindanao Creepy Experiences, at ang pinuno sa lahat ng suporta. Don't forget to subscribe and click the notification button. Kita-kita na naman tayo sa susunod kong kwento. Ingat! Salamat ng marami sa pakikinig at sana'y ligtas kayo sa panganib.